Bayan sa punto pong ito, kasama natin si ASEC Rafi Alejandro, the 4th Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po sa inyo, sir. Yes, good morning. Magandang umaga. Yes, sir. Base po sa latest reports na nakuha natin mula sa iba't ibang mga regional offices, kamusta po yung pagresponde ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, partikular sa Bicol Region at maging sa may bahagi po ng Aurora? Oo, tuloy-tuloy yung pagbigay natin tulong sa mga LGUs, no, dahil dito sa effect ng Bagyong Uwan. So ngayon, ang priority po ang clearing operation, lalo na dito sa may Aurora area, kasi meron po mga reported landslide at na-activate na po natin yung ating mga DPWH clearing teams, no? Isa din yung paraan para makapasok yung mga relief natin dun sa mga areas, kasi kagabi po, nung nag-landfall, ay nag-report kaagad yung ating PDRIMO doon na ang towns of Dipaculaw, Dinalungan, Kasiguran, and Dilasag in Aurora ay na-isolate due to a series of landslide, no? So, kiniklear natin yan, no, doon. So, yung ating ibang ahensya naman, like DSWD, meron pong naka-standby stockpile yan worth 2 billion pesos na pwedeng i-augment kaagad yan doon sa mga LGUs natin, pati na rin yung ating DOH. So, sa search, rescue, and retrieval naman po, nakadeploy tayo ng 894 teams from the armed forces, yung ating PNP, Coast Guard, and BNP, at meron pa po tayo naka-standby na 3,497 teams, no? Para magtulong doon sa ating search, rescue, and retrieval. And then, yun nga, sa debris clearing natin, halos nakapag-deploy na tayo ng 165 personnel from DPWH dahil ito nga, may mga kailangan na i-clear tayo ng mga road networks, no? So, madadagdagan pa po ito kasi ngayong umaga po, kakalabas lang kaninang madaling araw from the landmass, itong ating bagyo, at pwede na pong magkaroon ng mga response operations na tuloy-tuloy. So, yun po ang ating sitwasyon ngayon dyan sa Bicol at saka sa Central Luzon po. Okay, sir, maring niyo po ba kami bigyan ng update tungkol sa datos ng mga naging naapektuhan ng itong bagyo, maging yung mga missing po at kung meron man casualties? Opo, ang ating datos, meron po tayong 6,000 evacuation centers ngayon, housing around 318 individuals or 92,000 families. Kasi ang na-reported affected talaga as of 6 a.m., doon tayong 2,700 barangays, more or less nasa 837,000 individuals ang naging affected or displaced, translated to around 231,000 families. In terms of casualties po, meron tayong nakuhang report na meron pong dalawang namatay, isa sa Birac and isa sa Catbalogan City, at meron tayong dalawang injured, no? From Catanduanes yung isa and Iloilo yung isa. So, binavalidate po natin ito ngayon, pero ito pa po yung datos natin in terms of casualty. Sa damaged houses po, nasa 1,000 pa ang nakuha nating report. But again, ngayong umaga po, tuloy-tuloy na po ang rapid and damage needs assessment. Kaya magdi-deploy po yung ating mga regional offices kasama na yung mga ibang ahensya para tingnan po yung ating extent ng impact nito ng bagyo sa mga different local government units para makuha natin yung damage sa infrastructure pati na rin sa agriculture. So, yun po. In terms of lifelines, meron pong mga areas na hindi pa po normal yung power, no? Tulad ng dito sa CAR, may mga problema pa po na kailangan i-restore. Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, and La Union na may problema pa po or may challenge sa power supply. And then sa Quirino, Aurora, and Nueva Ecija po, and Camarines Norte na kailangan pong ma-restore ito kaagad. The rest po ay may mga partial unavailable ang mga kuryente on a partial basis
And then sa Northern Luzon naman ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, and Kalinga ay normal po ang power, pati na dito sa NCR, Bulacan, Bataan, Rizal, and Cavite. Alright, Asek, may mga reported damages na rin po ba sa inyo patungkol naman sa mga infrastruktura? Wala pa pong specific na pumasok dito sa aming datos na but meron na po tayong mga spot report or initial information na meron po mga na-damage na mga infrastructure. But ito nga, this will be undergoing yung ating tinatawag na damage and needs assessment na ginagawa na po or gagawin ngayong umaga hanggang mamaya po matapos natin. Kasi kalalabas lang po ng ating bagyo from the landmass. Alright, Asek, habang papalalayo na po ito, kumbaga tinatahak na po ng Bagyong Uwan ang Northern Luzon at palayo na sa bahagi ng Aurora at iba pang lugar kagaya ng Isabela, ano po ang focus ngayon ng OCD? Ang focus natin ngayon, unang-una is yung aming continuous coordination para po doon sa mga kailangan na resources na kailangan ibaba from the national para tumulong doon sa mga affected communities. So, yung pag-push po ng ating mga food and non-food items through different means, no, sa truck, mga eroplano at mga barko, gagawin po natin 'yan. And of course, yung ating camp coordination and camp management that we will be doing together with DSWD. But napaka-importante po na unang gagawin ng OCD is pag-conduct po ng rapid damage and needs assessment na dapat magawa po para makuha talaga natin yung full extent ng impact nitong uwan sa mga areas na dinaanan po. Alright. Sec Alejandro, magandang umaga po. Diane Kirer po ito. Now, you mentioned po, no, tama, 92,000 families are nasa mga evacuation centers, 6,000 in total evac centers. So ano po ba yung standard operating procedure? Since palabas na po itong ng bansa, itong Bagyong Uwan, until when should they stay doon po sa mga evacuation centers para po masiguro yung kanilang kaligtasan po? Ang ano po niyan, yung mga LGUs natin, once they have determined na safe to return na sa mga kabayan nila, magdidecamp yan kaagad. So ang problema na lang dyan, yung mga nasiraan ng mga bahay, na hindi makabalik. So kailangan manatili muna sila sa mga evacuation centers. So ano naman yan, since kagabi hanggang madaling araw yung hagupit ng bagyo, so we expect na magdidecamp na most areas na dinaanan nito. So sa Bicol, magsibalikan na po yan, sa Region 8, hanggang dito sa Central Luzon. So, unti-unti pong mababawasan yan at maiwan na lang yung mga nasiraan ng bahay at mga 2 to 3 days po siguro hanggang mabigyan natin ng mga materials para ma-restore kaagad yung mga kabahayan nila. Alright, that's yung isa rin po yan talagang sa mga major concern din ng ating mga affected residents kapag totally damaged yung kanila pong kabahayan. With that situation, Asek, ano po yung assistance na maaring maibigay ng, for instance, siguro DSUD, since nagko-conduct po kayo ng interagency meeting, para dun po sa mga totally damaged po talaga yung bahay, Asek? Oo, meron pong programa ang DSUD na nagbibigay ng financial assistance, no? 10,000 for partially damaged, tapos 30,000 initial, no? Doon sa mga totally damaged, just to immediately restore yung mga basic na mga kailangan nila para maayos yung bahay. And in addition, meron po tayong mga shelter repair kits and mga tarpaulins and GI sheets na available from OCD, from DSUD, and from DSWD na pwede pong munang maibigay sa kanila para partially mabigyan sila ng tulong, no, para magamit nila yung mga bahay nila, malagyan ng cover. So yun po, may mga programa po tayong available that they can avail, that the government can provide in addition to what our local government units are giving po. Nabanggit yung kanina, Asek Alejandro, tungkol dun sa power supply at meron naman po ditong gagawin nga rin po ang DOE. How about sa connectivity, sir? Since importante rin yung linya ng komunikasyon po dun sa mga lugar, may mga reported po ba na wala pong connectivity or connection and may support po ba dito yung ating agency, like for instance, the ICT, sir?
Opo. Meron pong 14 areas na nagkaroon ng challenge sa connectivity, no? Pero nakapag-deploy naman tayo ng mga ICT teams, no, from the DICT, yung mga emergency telecoms teams natin na may dalang mga alternative equipment, no, na pwedeng gamitin kaagad. So mayroon tayong mga Starlink and other equipment na pwedeng gamitin kaagad. So itong mga areas na ito ay pupuntahan po yan kaagad para mabigyan ng alternative kung hindi po ma-restore kaagad ng ating mga service provider yung communication doon. Well, Asek Alejandro, bago po itong bagyong Uwan, ay nanalasa din po itong bagyong Tino, particular po dun sa area ng Cebu. May mga evacuees pa rin po tayo doon na affected po nitong nagdaang bagyo bago po yung Uwan? Oo, meron pa rin naman doon sa bagyong apektado ng bagyong Tino, ano? Kasi as we speak, meron pa pong 1,000 evacuation centers housing around 2,000 individuals, no? Sa mga areas na affected nitong Typhoon Tino. So tuloy-tuloy pa rin naman. Ang Tino naman, yung Central Visayas and Eastern Visayas ang apektado nito. So nakita naman natin ongoing pa po yung early recovery effort natin sa Cebu at tuloy-tuloy po ang pagbibigay assistance ng ating mga agencies doon sa area. Okay, sir, paano po inaalam ng OCD yung sitwasyon ng mga kababayan natin doon sa mga liblib na lugar naman o yung mga isolated areas para po masigurong maaari rin silang maabutan ng karampatang tulong? We are working together with the different LGUs, no? Kasi meron tayong mga tinatawag na rapid damage and assessment teams. Yung RDNA teams na dinideploy natin. And we make sure na makuha natin yung mga reported isolated areas. So meron po yan. We will do that within the day. We communicate and then we check, no, yung mga possible areas na pwedeng maging hard to reach, and we have resources naman like helicopters and other modes, no, na pwedeng gamitin para maabot kaagad yung tulong doon sa mga areas na yan. So ngayon po, we will be assessing at checking kung saan po talaga yung hardest hit. Gagawin po yan ngayong araw para po mabigyan kaagad ng tulong yung mga nangangailangan po. Well, sir, alam po namin na abala kayo sa mga ganitong pagkakataon, pero maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Asek Bernardo Rafaelito Alejandro IV mula sa Office of Civil Defense.